Mabigat ang hangin sa Jerusalem nang bumaba sa paliparan si Elias Navarro, isang Pilipinong iskolar na may iyi sa arkeolohiya at teolohiya. Sa edad na 45, sanay na siya sa alabok ng disyerto, sa katahimikan ng mga guho, at sa paghanap ng katotohanan sa pagitan ng kasaysayan at pananampalataya. Ngunit sa araw na ito, may kakaiba siyang nararamdaman. Para bang may panawagan isang tahimik ngunit matinding bulong na mula sa sinaunang mga pader ng lungsod. Habang ang araw ay dahan-dahang bumababa sa kanluran, dumiretso si Elias sa Eastern Wall, ang bahaging kilala sa mga propesya bilang daan ng pagbabalik ng Mesyas. Nakatayo siya ngayon sa tapat ng Portang Ginto, ang Golden Gate o sa Hebreo, Sha'ar Harachamim, Pintuan ng Awa. Sa kabila ng malalaking bato at sementeryong Islamiko sa harap nito, may kagandahan sa katahimikan nito. Para sa iba, isa lamang itong lumang pader. Pero sa puso ni Elias, ito ay isang selyadong pangako. May isang matandang lalaking Hudyo na nakatayo malapit sa pader, tila isang gabay. Maputing balbas, sombrerong itim, at mata na tila lumalampas sa kasalukuyan. "Excuse me," wika ni Elias. "Do you speak English?" Bahagyang tumango ang matanda. "Yes. I do Filipino." Nabigla si Elias. "How did you? I see many things. You're not here for the tour. You're here for the gate." Napalunok si Elias. "Yes. I've studied the Eastern Gate for years." Ezekiel. Chapter 44. Sealed until the prince returns. Umiti ang matanda. "Then perhaps, you should know something has changed. The gate it breathes." "Pardon?" Alikabok sa gabi. Bato na tila gumagalaw. Mga bisita nagsabing may nararamdamang pagyanig. "Hindi ito gawa ng hangin, doktor. At hindi rin ito gawa ng tao." Kinilabutan si Elias. Tiningnan niyang muli ang pader. Tila ordinaryo, walang palatandaan. Ngunit nang tumingala siya, isang puting kalapati ang dahan-dahang lumapag sa isang bitak ng pader, at mula roon, isang pinong alikabok ang bumagsak. Napansin ito ng matanda. "You see, even the stone speaks to those who listen." Bago pa makasagot si Elias, tumalikod na ang matanda at naglakad palayo, tila naglaho sa gitna ng mga aninong humahaba sa dapit hapon. Kinagabihan, sa kanyang maliit na silid sa isang hostel malapit sa Old City, binuksan ni Elias ang kanyang laptop. Binuksan niya ang mga lumang tala tungkol sa Eastern Gate. May larawan siya noong 1927 na may kapansin-pansing lamat sa ibabaw ng arko, at ngayon, nakita niya ito kanina, mas malaki, mas malalim. Nagbukas siya ng videolog. Log 001. Jerusalem. Eastern Gate. May mga ulat ng kakaibang aktibidad. Hindi pa kumpirmado, ngunit may posibilidad na ang mga batong matagal ng tahimik ay nagsisimulang magsalita. May kumatok. Pagbukas niya, isang babae ang nasa pinto. Kolehiyala, mukhang Pilipina. "Excuse me po. Kayo po ba si Elias Navarro?" "Opo. Ako nga. May iniwan po para sa inyo sa front desk." Sabi po, urgent. Tinanggap niya ang sobre. Walang pangalan, walang lagda. Binuksan niya ito at isang maliit na piraso ng pergamino ang lumabas. Hebreo. Lumang sulat kamay. Binasa niya ito ng pabulong. At ang pintuan ay mananatiling sarado, sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay pumasok sa pamamagitan nito. Kaya't ito'y mananatiling selyado hanggang sa siya'y bumalik. Tumindig ang balahibo ni Elias. Ang sumunod na linya, na tila idinagdag sa ibang tinta, ay nakasulat sa Tagalog. "Kung bubukas ito, ikaw ba'y handa?" Kinabukasan, nagpunta siya sa National Library of Israel upang saliksikin pa ang kasaysayan ng portang ito. Doon niya nakilala si Rabbi Yaakov Elbaz, isang eksperto sa eskatolohiya ng mga Hudyo. Kalbo, may puting balbas, at masangsang ang presensya, tila pinaghalo ng karunungan at pananampalataya. "Narinig ko na interesado ka sa Portang Ginto," bungad ng Rabbi habang pinapakita ang mga scroll na ilang siglo na ang tanda. "Opo. May mga ulat na may alikabok na bumabagsak mula sa bitak. May nakakita rin daw ng paggalaw. Marami ang nagsasalita. Ngunit hindi lahat ay may mata upang makakita. Pero kayo po, Rabbi, naniniwala ba kayong may nangyayari?" Tahimik siya sandali. Ezekiel 44.
Ang pinto ay isinara sapagkat ang kaluwalhasya ng Diyos ay dumaan doon. At ito'y mananatiling sarado hanggang sa pagdating ng prinsipe. Bakit ito selyado? Sa ika-16 na siglo, iniutos ni Sultan Suleiman ang pagselyo nito. Walang dahilan. Walang paliwanag. Ngunit para sa amin, sapat na ang propesya. Ang pintong ito ay hindi lang bato. Isa itong selyo ng langit. Pero bakit may sementeryo sa harap? Upang pigilan ang pagdating ng pari, sapagkat ang pari ay hindi maaaring dumaan sa mga patay. Kung ang Mesyas ay pari, hindi siya makakatawid. Ngunit kung siya ay masigit pa sa pari, masigit sa batas, masigit sa kamatayan. Sa parehong araw, sa isang maliit na kumbento sa bundok ng mga Olibo, tahimik na nanalangin si Sister Miriam Cruz, isang Pilipinang misyonera na higit 2 dekada nang nakatalaga sa Jerusalem. May hawak siyang rosaryo, ngunit ang kanyang isip ay puno ng imahe. Isang ilaw mula sa bato. Isang pinto na gumagalaw. Mga taong nagtitipon sa liwanag. Isang tinig sa hangin, handa ka na ba? Napamulat siya. Boses na hindi sa tao. Hindi rin sa imahinasyon. Dumiretso siya sa altar at isinulat sa kanyang journal. Panginoon, kung ito ay iyong kalooban, gawin mo akong saksi. Kahit sa katahimikan. Kahit sa pader. Ako'y handa. Sa kanyang pagbabalik sa Golden Gate kinagabihan, si Elias ay nakatayo sa dilim, nagmamasid. Walang tunog, maliban sa mahihinang ihip ng hangin. Biglang, isang piraso ng alikabok ang bumagsak sa kanyang balikat. Tumingala siya. Ang parehong bitak. At sa loob ng ilang segundo, isang maliit na bahagi ng bato ang tila umusog ng halos hindi makita. Ngunit sapat upang mapansin. Pinilit ni Elias na manatiling kalmado. Ngunit ang kanyang hininga ay mabilis. Ang kanyang puso ay kumakabog. Sa loob ng 100 taon, walang gumalaw dito. Hanggang ngayon. Humigop ng maligamamnat sa si Elias Navarro habang nakaupo sa loob ng makalumang silid sa ilalim ng Jerusalem. Ang ilaw ay dim, ang amoy ng lumang papel ay nangingibabaw, at sa harap niya ay si Rabbi Yaakov Elbaz, mas tahimik ngayon, tila bumabalik sa mga alaala ng isang kasaysayang pilit itinatago ng mga pader ng lungsod. Ito ang scroll ng Ezekiel. Galing ito sa koleksyon ng aming yeshiva sa safe. Hindi ito ipinapahiram kahit kanino, ngunit sa iyo sa palagay ko'y kailangan mong makita, ani Elbaz, habang dahan-dahang ibinuka ang balat kambing na dokumento. Ang tinta ay bahagyang kumukupas, ngunit malinaw pa rin ang mga linya. Ezekiel 44, bulong ni Elias, hinahaplos ang gilid ng pahina. Ang pinto sa silangan ay dapat manatiling sarado sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay dumaan sa pamamagitan nito. Precisely, sagot ng Rabbi. Ang pintong iyon ay banal sapagkat dinaluyan ito ng kaluwalhasyan. Kaya't ito'y isinara. Hindi lamang pisikal kundi espiritual. Pero, tanong ni Elias, bakit sinadyang isara ito ni Sultan Suleiman noong ika-16 na siglo? Tumindig si Elbaz at lumapit sa isang lumang mapa ng lungsod. Tinuro niya ang Eastern Wall. Walang opisyal na rason. Ngunit ayon sa mga ulat, narinig niya ang mga kwento tungkol sa propesyang ito. Na darating ang Mesyas mula sa silangan. Bilang isang Muslim, naniwala siya sa propetang Jesus bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. Ngunit hindi niya nais na dumating ang isang Mesyas ng mga Hudyo. Kaya't sinalyuhan niya ang daan. Tumango si Elias. At hindi lang yon. Nagpagawa pa siya ng sementeryo sa harap. Isa itong estratehiya, wika ni Elbaz. Alam niya na ayon sa batas ng mga Kohen, mga pari ng Israel, hindi sila maaaring dumaan sa lugar ng mga patay. Sa paggawa ng sementeryo, para bang naglagay siya ng espiritual na hadlang. Pero kung ang Mesyas ay hindi lang isang Kohen, ngumiti ang Rabbi at ang kanyang mga mata ay kumislap. Eksakto. Kung siya ay anak ng Diyos, walang batas ng tao ang makakahadlang sa kanyang daan. Tahimik ang sandali. Pareho silang nakikinig sa bigat ng katahimikan sa paligid nila. Doon, sa gitna ng lumang bato at tinta, nabuhay ang matandang salita, hindi bilang alamat, kundi bilang babala. Sa kabilang panig ng lungsod, habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng bundok ng mga Olibo, nakaupo si Sister Miriam Cruz sa kanyang maliit na silid. May hawak siyang panulat at bukas ang kanyang journal.
Febrero 21, 5:47 diyan, nakikita ko pa rin ang ilaw mula sa bato. Hindi ito apoy. Hindi rin ito natural. Ito ay parang liwanag na may puso. Na parang may buhay. Tuwing ako'y nakapikit, bumabalik ito. Hindi ako natatakot. Pero alam kong may paparating. Naputol ang kanyang pagsusulat nang marinig niya ang mga yabag sa pasilyo. Magandang umaga, sister, bati ni Madre Cecilia. Gising ka na naman ng maaga. Hindi po ako nakatulog, sagot ni Miriam, pinipilit mumiti. Para bang may tinig ang mga bato. At hindi sila tumitigil. Mga bato. Ang portang ginto. May nangyayari roon. Tahimik si Madre Cecilia. Marami nang nagsabi niyan, Sister Miriam. Pero tandaan mo hindi lahat ng ilaw ay banal. Maging mapanuri. Alam ko po. Pero ang ilaw na ito hindi nagsasalita ng takot. Ang sinasabi nito ay, handa ka na ba? Bumalik tayo kay Elias na ngayon ay nakatayo sa mismong harap ng sementeryo sa harap ng Eastern Gate. Bitbit niya ang kanyang kagamitan, isang seismograph, isang thermal camera, at ilang sensor na kayang makadetect ng microvibrations. Ipinadala ito ng kanyang kaibigang inhinyero na si David Rosen mula sa Technion Institute. Kung may gumagalaw, kahit 1 milimetro lang, makikita natin ito, ani Elias habang kinokonekta ang mga wires sa bato. Makalipas ang ilang minuto, umilaw ang unang sensor. Isang halos imperceptible na paggalaw, mga 0.4 ang naitala. Masyado itong maliit para sa lindol, bulong niya. At kung hindi ito galing sa ilalim ng lupa, saan ito galing? Ilang segundo pa, umilaw muli ang isa pang sensor, ngayon sa kabilang bahagi ng arko. Tila gumagalaw ang bato mula sa loob, dahan-dahan, tila humihinga. Kinuha ni Elias ang kanyang recorder. Log 002. Eastern Gate. Ang mga vibration ay hindi random. May irregular. Parang tibok ng puso. Paulit-ulit. Mula sa loob. Sa oras ding yon, isang batang lalaki ang lumapit. Sir, tourist ka ba? Hindi. Researcher ako. Tinuro ng bata ang pinto. May nakita akong liwanag kagabi. Parang anino na gumalaw mula sa likod ng pader. Akala ko multo. Nasaan ang iyong mga magulang? Nasa tindahan. Nagtitinda ng dates. Ngumiti si Elias. Salamat, iho. Ngunit sa isip niya, hindi ito katang isip ng bata. Isa na namang testigo. Isa na namang bulong ng hinaharap. Kinagabihan, nakaupo si Elias sa loob ng kanyang kwarto, nakatitig sa thermal footage ng araw na yon. May pattern sa init. Isang hugis bilog na tila selyo. Mula sa likod ng bato, tila may bagay na may enerhiya, hindi teknikal, hindi makinarya. Organiko. Buhay. Tumunog ang kanyang telepono. Si Rabbi Elbaz. Air Navarro, may kailangan kang makita. Pumunta ka bukas sa sinagogi ng Horva. May scroll kami doon na hindi pa nailalathala. Isinulat ito ng isang propetang kabbalist noong 1532. Anong sinasabi ng scroll? Na ang pinto ay hindi isasara magpakailanman. Samantala, si Sister Miriam ay lumabas ng kumbento upang manalangin sa Gethsemane. Nakaupo siya sa ilalim ng punong olibo, nagdarasal ng taimtim. Isang malamig na hangin ang dumaan, at bigla siyang napaluha, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkakakilanlan. Alam kong malapit ka na, bulong niya. Kung ito ang simula ng iyong pagbabalik, Panginoon, gamitin mo ako. Sa kanyang journal, isinulat niya. Ang mga bato ay hindi na tahimik. Ang liwanag ay hindi na nakatago. May pinto na hindi na kayang pigilan. Kinabukasan, nakaupo si Elias sa loob ng Horva, kaharap ang nasabing scroll. Binasa niya ito habang ang liwanag mula sa stained glass ay tumatama sa kanyang mukha. Kapag ang selyo ng bato ay gumalaw ng kusa, ang oras ay magsisimula na. Ang mga patay ay hindi hadlang. Ang alikabok ay magpapahayag. At ang prinsipe ay tatawid muli. Napalunok si Elias. Ito na ba yon? Hindi ko alam, ani Elbaz. Ngunit kapag ang pisikal ay nagpapasakop sa espiritual, hindi na ito siyensya. Isa na itong hudyat. Naglakad sila palabas ng sinagoga. Sa kalayuan, nakita nila ang pader ng Eastern Gate, kulay ginto sa sinag ng araw. At sa ibabaw ng sementeryo, isang ibon ang paikot-ikot. Tumigil si Elias.
May dapat pa akong gawin. Ano yon? Kailangang makapasok ako sa loob ng gate. Hindi sapat na makita ito mula sa labas. Kailangang maramdaman ko kung anong nandyan. Umiling si Elbaz. Delikado. Bawal. At kung totoo ang sinasabi ng propesya, baka hindi ikaw ang pinapapasok. Ngunit si Elias, habang nakatingin sa pinto, ay tila naririnig na ang tahimik na tinig ng bato, kumakatok. Gumagalaw. Tumatawag. Ang init ng araw sa Jerusalem ay bumabalot sa mga guho ng silangan habang muling bumalik si Elias Navarro sa harap ng Golden Gate. Ngunit sa araw na ito, hindi na siya mag-isa. Kasama niya ngayon si David Rosen, isang kilalang inhinyero sismiko mula sa Haifa, taong praktikal, lohikal, at kilala sa kanyang kawalang paniniwala sa anumang bagay na hindi masukat. Hindi ako naniniwala sa mga kwento ng propesya, Elias, bungad ni David habang inaayos ang tripod ng kanyang ground frequency scanner. Pero kung totoo ang sinasabi mo na may paggalaw sa loob ng isang pader na daan-daang taon nang hindi nagagalaw, I want to see it for myself. Hindi kita hinihinga ng paniniwala, David. Gusto ko lang ng datos. Umugong ang makina. Inilabas ni David ang mga sensor. Isa-isa niyang inilagay sa tatlong bahagi ng pader, sa ibaba, sa gitna ng arko, at sa pinakaitaas na bato. Sa bawat hakbang, tinitiyak niyang walang impluensya ng hangin, presyon, o temperatura. Habang iniscan ng device ang pader, unti-unting lumitaw ang datos sa screen. May napansin agad si David. Teka, this is strange. Anong nakikita mo? May pattern. Maliit na paggalaw. Halos imperceptible. Pero may irregular. Irregular. Hindi ito random. May beat ito, mga 2.5 seconds ang pagitan. Parang tibok ng. Tumigil si David. Napatingin sa pader. Parang tibok ng puso pagtatapos ni Elias. Tahimik ang paligid. Ang mga turistang naroon kanina ay tila kumalma na. Ang mga ibon ay hindi lumilipad. Walang hangin. Ulitin ko ang test, sambit ni David, halatang pinipilit manatiling profesional. Ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Baka electrical interference. Ginawa niyang muli ang proseso. Ngayon, nilagyan niya ng geophone sensor sa lupa mismo, sa harap ng pader. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik muli ang pattern. Mas malinaw na ngayon. Isang sequence. Tulad ng pulso. Bumuga ng hangin si David. This isn't possible. The ground is stable. No seismic activity. I checked the region this morning, zero tectonic movement. Kung gayon, saan ito galing? Hindi sumagot si David. Sa halip, lumakad siya palapit sa gitna ng arko at tinapik ang pader. Walang tunog. Solidong bato. Pero nang ilapit niya ang kanyang kamay sa bitak kung saan unang nakita ni Elias ang paggalaw ng alikabok, bigla siyang umatras. Parang may pressure sa likod. Hindi ko maipaliwanag. Mainit. Mainit, tanong ni Elias. Pader lang yan, David. Bato yan. Wala itong pinanggagalingang init. Kaya nga ako naguguluhan. Kinuha ni David ang thermal camera at tinutok ito sa bahagi ng bitak. Sa screen, lumitaw ang imahe ng init, isang bilog na pulang hugis, maliwanag sa gitna at palamlam sa gilid. Tila isang organong may buhay. Hindi ito init ng araw, sabi niya. Ito ay internal. Something's moving inside. Napatitig sila sa screen. Isang sandali. Isang tibok. Muling kumurap ang hugis. David ay hindi na makapagsalita. Kinagabihan, nasa rooftop na sila ng hostel ni Elias. May hawak na beer si David habang nakaupo, nakatingin sa bituin. Alam mo, hindi ako madaling matakot, ani David, habang pinipilit mumiti. Pero kanina sa harap ng pader na yon, parang hindi ko nakilala ang siyensya. Ang pader ay tahimik sa mata ng karaniwang tao. Pero sa ilalim ng katahimikang yon, may gumagalaw, tugon ni Elias. Hindi ko kayang i-report ito. Walang makikinig. Baka pagtawanan lang ako. Hindi mo kailangang mag-report. Ang tanong lang, naniniwala ka ba na may nangyayari? Tahimik si David. Makalipas ang ilang segundo, bumuntong hininga siya at sinabi, kung may gumagalaw diyan hindi ito gawa ng tao. Kinabukasan, hindi na sumama si David sa pagsukat.
Sa halip, iniwan niya ang kanyang mga kagamitan kay Elias at nagpaalam na babalik sa Haifa. Hindi ko pwedeng ipagpatuloy ito, anya. I'm an engineer. I measure things, understand. But this is beyond me. David. Elias, makinig ka. I'm not saying it's supernatural. But I'm not saying it's not. Basta't may bagay sa pader na yan na hindi ko kayang ipaliwanag. And that terrifies me. Umalis siya nang hindi na lumingon. Muling bumalik si Elias sa gate, mag-isa. Tiningnan niya ang thermal camera. Nandoon pa rin ang hugis. Tumibok na naman. Ngayon, ang kanyang isip ay hindi na nalilito. May katiyakan. Ito'y hindi basta init. Hindi basta bato. May enerhiya. May buhay. At unti-unting binabalikan niya ang mga salita ni Ezekiel, ang mga kwento ni Rabbi Elbaz, at ang mga panaginip ni Sister Miriam. Lahat ng piraso ay tila dahan-dahang nagsasama. At sa gitna ng pag-iisa niya sa harap ng gate, habang unti-unting lumalalim ang hapon, muling bumagsak ang isang piraso ng alikabok mula sa itaas ng arko. Tumingala si Elias. Isang ibon ang dumaan, tila nanonood. At sa sandaling iyon, parang may tinig sa kanyang loob. Ang siyensya ay para sa mga tanong. Ngunit ang pananampalataya ay para sa mga sagot. Tumindig ang balahibo niya. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkakakilanlan. Ito ay hindi na misteryo. Ito ay babala. Ang hangin sa bundok ng mga olibo ay may dalang lamig na hindi karaniwang nararamdaman sa Jerusalem tuwing Marso. Sa pagitan ng mga punong may baluktot na sanga at makapal na ugat, naroroon ang isang maliit na kumbento na tila kubling paraiso sa gitna ng kasaysayan at pananampalataya. Dito naninirahan si Sister Miriam Cruz, isang Pilipinang misyonera na sa loob ng mahigit 20 taon ay ginugol ang kanyang buhay sa panalangin, pagtulong sa mga peregrino, at paghihintay. Ngunit sa mga huling gabi, ang kanyang pagtulog ay paulit-ulit na binabagabag ng parehong panaginip. Ang portang bato ay bumubukas. May liwanag na umaagos mula sa loob. At sa paligid nito, mga bata ang umaawit ng salmo, habang ang lupa ay nanginginig. Minsan po, Madre Cecilia, bulong niya habang nakaupo sa mesa ng kanilang kusina, nararamdaman ko pa rin sa paggising ko ang lupa sa ilalim ng aking mga paa na tila gumagalaw. Tumigil sa pag-inom ng tsaa ang Madre. Paulit-ulit pa rin ba ang iyong panaginip? Opo. Gabi-gabi na. At palaging natatapos sa isang boses na bumubulong, handa ka na ba? Handa sa alin, anak? Hindi nakasagot si Miriam. Tumingin siya sa bintana, sa silangang bahagi, kung saan mula sa kanilang burol ay bahagyang tanaw ang luma at selyadong Golden Gate. Sa pagbabalik, tahimik ang silid. Tanging tunog ng kahoy na upuang gumagalaw ang naririnig. Makalipas ang ilang minuto, tumayo ang Madre. Kumain ka, anak. Walang propesya ang naintindihan ng gutom. Ngunit sa isip ni Miriam, alam niyang higit pa sa pagkain ang kailangan niya ngayon. Sa parehong oras, sa paanan ng bundok, si Elias Navarro ay naglalakad patungo sa lugar ng Ascension. Hawak niya ang kanyang field journal, at sa bawat hakbang ay sinusundan niya ang ruta na sinasabi sa Aklat ng Gawa, ang daan ng Panginoon mula sa Jerusalem patungong bundok, at mula roon sa langit. Pumasok siya sa loob ng maliit na simbahan na nakatayo sa tuktok ng lugar kung saan, ayon sa tradisyon, si Jesus ay umakyat sa langit. Sa gitna ng altar, isang maliit na bato ang may palatandaan, tila marka ng paa. Ang sinasabing huling yapak. Lumuhod si Elias, hindi upang manalangin bilang pari, kundi bilang tao na naghahanap ng sagot. Kung ito nga ang lugar ng iyong pag-alis, ito rin ba ang lugar ng iyong pagbabalik? Muling umalinggaw sa kanyang isip ang sinabi ni Elbaz, kung ang selyo ay gumalaw ng kusa nagsimula na ang oras. Tumayo siya, at dumiretso sa gilid ng simbahan, kung saan may tanaw ang buong silanganing bahagi ng lungsod. Kitang-kita mula roon ang Golden Gate, malayo, ngunit imposibleng hindi mapansin. Parang hinugot mula sa isang propesya, lumilitaw ito mula sa alikabok at araw. At habang pinagmamasdan niya ito, parang may aninong dumaan sa harap. Napapikit siya. Nang dumilat, wala na ito. Samantala, sa kumbento, habang nag-iisa si Miriam sa kanyang silid, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, isang lalaki ang naroon, hindi pamilyar, hindi dayuhan, ngunit may mukha ng isang taong galing sa malayong paglalakbay.
Puting-puti ang kanyang kasuotan, may sombrerong pangsandugo, at dala ang isang baston na may ukit ng ubas at olibo. "Magandang gabi, sister," anya sa perpektong Tagalog. "Maaari ba akong pumasok? Ano po ang kailangan nyo?" "Wala akong hinihinging anuman. Dala ko lang ay tanong." Nag-atubili si Miriam, ngunit binuksan ang pinto at pinapasok ang lalaki. Umupo ito sa silyang yari sa sanga ng olibo, saka nagsalita. "Alam kong may mga panaginip kang paulit-ulit na bumabalik." Nanlaki ang mata ni Miriam. "Sino po kayo?" "Isang manlalakbay lamang." "Isa ring tagamasid." "Paano ninyong nalaman ang..." Ang tanong, Sister Miriam, ay hindi kung paano ko nalaman. Ang tanong ay ito, handa ka na ba? Napatingin si Miriam sa lalaking tila hindi gumagalaw kahit bahagyang hangin. Parang ang paligid ay tumigil. Yan din ang tanong sa aking panaginip. Ngumiti ang lalaki. Sapagkat ang oras ay malapit na. At kapag dumating ang sandali, ang mga naniniwala ay kailangang tumindig. Tumayo ang lalaki. "Maaari ko po ba kayong tanungin? Kayo ba'y ang tinig sa panaginip ko?" "Higit pa riyan," sagot niya. "Ako ang paalala." Lumakad palabas ang lalaki. Pagdating sa pasilyo, bigla siyang nawala, tila sumama sa hangin. Kinabukasan, nagdesisyon si Miriam na bumaba mula sa bundok at pumunta sa simbahan ng Dominus Flevit, kung saan sinasabing umiyak si Jesus habang tinitingnan ang Jerusalem. Mula roon, tanaw na tanaw ang silangang pader at ang Golden Gate. Naupo siya sa likod ng simbahan, sa isang batong upuan, habang nagdarasal. "Kung ikaw nga ang babalik, Panginoon, huwag mo akong iwan sa dilim. Gamitin mo ako bilang tanikala ng iyong liwanag." Habang nakapikit siya, muling bumalik ang imaheng nakita sa kanyang panaginip, ang pintuan ay bumubukas, at ang mga bata ay umaawit. Ngunit ngayon may dagdag. Sa dulo ng liwanag, isang figura ng lalaki, nakaputi, may sugat sa kamay, ang dahan-dahang naglalakad papalapit. Nagmulat siya ng mata. May luha sa kanyang pisngi. At sa harap niya, sa aktwal na mundo, isang grupo ng mga bata ang dumaan, umaawit ng salmo. "Lift up your heads, O ye gates, and the King of Glory shall come in." Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Elias ay nakatayo sa gilid ng lambak ng Kidron, tinitingnan ang sementeryo at ang pader ng gate. Nasa kanyang kamay ang isang bagong dermal print na isinagawa niya kanina. Mas malaki na ang pulso. Mas mabilis. Walang lindol. Walang seismic shift. Ngunit may enerhiya sa likod ng pader na hindi maipaliwanag. Tumingin siya sa langit. Tahimik ito. Walang ulap. Ngunit sa ilalim ng tahimik na langit, ang mga bato ay hindi na tahimik. Sa kanyang puso, nagsimulang lumitaw ang isang bagong tanong. Hindi na ano ang nangyayari, kundi, bakit ako? Bakit ngayon? Sa pagbalik ni Miriam sa kumbento, sinalubong siya ng isang batang madre. "May naghahanap po sa inyo kanina." "Sino?" "Isang lalaking may puting suot. Hindi namin kilala. Iniwan po ito." Iniabot sa kanya ang isang piraso ng papel. Binuksan ni Miriam. Wala itong sulat maliban sa isang salita. "Simulan." Napalunok si Miriam. At sa kanyang dibdib, muling tumibok ang paniniwala. Na ang oras ay dumarating. At ang pinto ay naghihintay. Mainit ang araw nang tumapak sina Elias Navarro at Rabbi Yaakov Elbaz sa makitid na daan sa pagitan ng mga lumang puntod ng Muslim cemetery na matatagpuan sa mismong harap ng Golden Gate. Tahimik ang paligid, maliban sa ilang langaw at ang huni ng isang uwak sa itaas ng pader. Halos walang ibang tao sa lugar na iyon, na tila sinadyang maging lugar ng limot, takot at paggalang. Hindi ito karaniwang lugar ng paglalakad, sambit ni Elbaz, nakatingin sa lupa. Ang mga Kohen, gaya ng sabi ko, ay hindi pinapayagang pumasok dito. Dahil sa mga patay. Dahil sa espiritual na karumihan. Ayon sa Levitiko, ang sinumang pari na humawak o tumapak sa isang bangkay ay magiging marumi. Kaya't hindi maaaring pumasok ang isang Kohen sa sementeryo. At kung ang Mesyas ay galing sa linya ni Aaron, hindi siya makakatawid dito. Isang selyo, pisikal at espiritual. Ngunit may ibang tradisyon, hindi ba? Tanong ni Elias. Na ang Mesyas ay hindi lamang Kohen, kundi Davidic King. Ngumiti si Elbaz. At kung siya'y hari, wala nang batas na higit pa sa kanya.
Habang lumalakad sila, napansin ni Elias na marami sa mga lapida ay wala ng sulat. Nabura na ng panahon. Ngunit may isa, nakatago sa lilim ng isang olibong puno na tila bago lang naibalik sa lupa. Rabbi, bulong niya. Tingnan mo ito. Lumuhod si Elbaz at pinagmasdan ang lapida. May ukit na kakaiba, luma ngunit hindi gaanong dasgas. Nakasulat sa lumang Arabic at Hebrew. Pinunasan ni Elias ang alikabok at binasa ang bahagi ng Hebreo. Ang bumangon mula sa mga patay ay dadaan dito. Napatingin si Elbaz kay Elias. Hindi ito isang karaniwang lapida. Baka hindi lapida. Baka paalala. Naglibot pa sila. Sa bawat hakbang, tila mas dumidilim ang langit kahit tanghali. Sa bandang likod ng sementeryo, may isang bukas na butas sa lupa, tila sinimulang hukayin ngunit hindi tinapos. Walang laman, bulong ni Elias. Ito ba'y para sa susunod? Hindi natin alam, sagot ni Elbaz. Ngunit minsan, ang kawalan ay mas maingay kaysa sa presensya. Sa konvento, si Sister Miriam ay muling nagising mula sa isang panaginip. Ngayong gabi, ang liwanag ay hindi mula sa bato kundi mula sa ilalim ng lupa. Mga kamay ang sumisibol mula sa alabok at sa gitna ng mga ito, isang tinig. Ang pinto ay para sa mga buhay, ngunit ang daan ay dadaan sa mga patay. Nagsulat siya agad sa kanyang journal. Marso 3. Nakita ko ang lupa na gumagalaw. Mga kalansay na bumabangon. Ngunit wala silang mukha ng takot. May pag-asa. May misyon. Tila hinahanap nila ang liwanag. Lumabas siya sa kanyang silid at nagdasal sa chapel. Doon, habang nakaluhod, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib na unti-unting napapawi. At sa kanyang bulong, Panginoon, kung ikaw ay darating sa gitna ng mga patay, ipakita mo sa amin kung paanong ang buhay ay muling sisibol. Balik sa sementeryo, habang papalapit sa mismong harap ng Golden Gate, napansin ni Elias na may kakaibang marka sa isang bahagi ng pader, tila bulag na pintuan o selyo na natakpan ng semento. Inilapat niya ang kanyang palad at naramdaman niya ang malamig na hangin na tila sumusungaw sa pagitan ng lamat. Tingnan mo ito, Anya. Ito'y parang hangin na galing sa loob. Impossible. Sarado ang gate mulat sa pool. Walang daanan. Pero may sirkulasyon. May pressure. Parang hinina. Hindi na sumagot si Elias. Sa kanilang pagtalikod, may isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likuran ng puno, payat, nakasuot ng mahahabang damit, at may dalang mahabang tungkod. Hindi nila siya nakita agad, ngunit nagsalita ito ng diretsyo. Hindi lahat ng patay ay natutulog. Nagulat si Elbaz. Sino ka? Isa sa mga nakakita sa pagbagsak ng mga selyo. Anong selyo? Ang unang bitak ay lumitaw sa gabi ng ikalawang buwan. Ang ikalawa ay ngayong linggo. Sa ikatlo, ang pinto ay hihina. Sa ikaapat ito'y magbubukas. Paano mong alam? Hindi na nila siya nakita. Sa isang kisap mata, nawala ang matanda. Hindi normal yon, bulong ni Elias. Baka mensahero. Kinagabihan, nagkita silang muli ni Miriam sa simbahan sa Dominus Flevit. Umupo sila sa parehong batong kinaupuan niya noon. Parehong tahimik, parehong mabigat ang iniisip. Minsan, sabi ni Miriam, iniisip ko kung bakit sa atin ito ibinubunyad. Ako'y isa lamang misyonera. Ikaw ay mananaliksik. Hindi tayo propeta. Pero naririnig natin, sagot ni Elias. Nararamdaman natin. Dahil ba tayo'y naghihintay? Baka dahil tayo'y handa. Sandaling katahimikan. Isang batang Hudyo ang dumaan, may dalang shofar. Tumigil siya at tumingin sa kanila. Do you believe he will come? Tanong niya. Yes, sagot ni Miriam. At ang bata, sa halip na sumagot, ay tumugtog ng isang maikli at malungkot na nota sa shofar bago siya tumakbo palayo. Kinabukasan, bumalik si Elias sa Israel Antiquities Authority at hiningi ang akses sa lumang mapa at dokumento ng sementeryo. May natuklasan siya, ilang puntod sa hilagang bahagi ay walang pangalan, walang petsa, walang tala. Ngunit ayon sa mga tagapangalaga, hindi rin ito kailanman nabuksan. Anong ibig sabihin? Tanong ni Elias. Wala kaming record. Baka gawa-gawa lang noong panahon ni Suleiman. Pampuno lang. Oh. Baka may sinadya siyang itago. Naalala ni Elias ang bukas na hukay kahapon. Walang laman. Walang kasaysayan.
Ngunit may presensya. Sa pagbabalik niya sa gate, nagdala siya ng maliit na ground-penetrating radar at inilapat ito sa lupa sa harap ng mga puntod. Habang umaandar ang aparato, may pattern na lumitaw. Isang hugis bilog. Isang lalim na hindi inaasahan. At sa pinakagitna may estruktura. Hindi ito kabaong. Hindi ito guwang. Parang pintuan sa ilalim ng pintuan. Ang sementeryo ay sadyang itinayo upang tabunan ito. At kung ito'y totoo, ang propesya ay mas literal pa kaysa sa inaakala nila. Hindi lang ito daanan ng Mesyas. Ito ay daanan ng mga bumangon mula sa patay. Isang madaling araw sa Jerusalem, habang ang lungsod ay unti-unting nagigising, biglang lumindol. Hindi malakas, hindi rin matagal, isang marahang pag-uga lamang, ngunit sapat upang mapansin ng mga tao. Sa loob ng kumbento sa bundok ng mga Olibo, nabitawan ni Sister Miriam ang baso ng tubig na kanyang hawak. Tumama ito sa sahig at nabasag. Ang mga madre sa paligid ay napatingin sa isa't isa, tahimik, nagtatanungan sa mga mata kung iyon ba ay isang ordinaryong pangyayari. Ngunit kay Miriam, hindi yun ordinaryo. Ilang minuto bago pa man maramdaman ng iba ang pag-uga, nagising siya mula sa isang matinding panaginip. Sa kanyang paningin, ang portang ginto ay nababalutan ng matinding liwanag, at sa harap nito ay nakaluhod ang daan-daang tao. Sa itaas ng gate, isang liwanag ang bumaba, tila hugis isang balabal na naglalakbay sa hangin. Nang tumingin siya sa kanyang paligid, nakita niya ang sarili sa gitna ng mga aninong umiiyak, umaawit, at nagdarasal. Sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng isang trompeta, mahaba, malalim, at makapangyarihan. Pagdilat ng kanyang mata, nasa sahig na siya. Hindi niya namalayan na nawalan siya ng malay. Sa loob ng ilang oras, ang balita ng maliit na lindol ay umikot sa lungsod. Mga kaf, sinagoga, simbahan, at mga pamilihan ay nagsimulang magbulungan. Ang mga istasyon ng radyo ay nagulat ng walang naitalang seismic epicenter. Ang mga eksperto sa geolohiya ay nagkibit balikat. Isang babae mula sa grupo ng turista ang nagpahayag sa social media, nangyayari na ba ito? Narinig ko ang trompeta. Hindi kami nagbibiro. May tunog mula sa direksyon ng pader sa silangan. Sumunod pa ang ilang ulat mula sa mga lokal. Isang matandang lalaki ang nagsabing habang naglalakad siya sa lambak ng Kidron, naramdaman niyang lumambot ang lupa sa ilalim ng kanyang paa, at ang kanyang tungkod ay tila bumaon sa lupa ng kusa. Wala akong naramdamang takot, anya, pero parang sinasabi sa akin ng lupa, maghanda ka na. Samantala, si Elias Navarro ay nakatanggap ng tawag mula sa isang kilalang Christian broadcast network. Navarro, we've read your recent report about the vibrations near the Golden Gate. Would you be willing to speak on record? On record? About what? We're doing a special segment, Prophecies Unfolding, is this the time? We'd like your expert opinion. Saglit siyang nag-isip. Alam niyang delikado ito. Ang kanyang kredibilidad bilang mananaliksik ay nakasalalay. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya rin kayang itago na may mga bagay na hindi na maipapaliwanag ng siyensya lamang. Sagot niya. Pero hindi ako manghula. Ako'y tagamasid. Sa araw ng panayam, nakaupo siya sa harap ng kamera, likod niya ang Jerusalem skyline. Tanong ng anchor. Navarro, may mga ulat ng pagyanig, trompeta, at kakaibang liwanag mula sa silangang pader. Bilang isang taong may malalim na kaalaman sa kasaysayan at propesya, ano ang masasabi ninyo rito? Sandaling katahimikan. Tumingin si Elias sa lente ng kamera, saka nagsalita. Hindi ko masasabing ito na yon ang pagbabalik. Pero hindi ko rin maikakailan na ang mga palatandaan ay narito. Ang lupa ay nagsasalita. Ang mga bato ay gumagalaw. At ang mga puso ng tao ay nagsisimulang makinig. Nag-viral ang clip. Sa loob ng 24 oras, umabot ito sa higit kalahating milyong views. Kinagabihan, sa mismong harap ng Golden Gate, may lumitaw na grupo ng mga peregrino, karamihan ay mga Kristiyano, ilan ay mga Hudyo, at may ilan pang Muslim na tahimik na nakikibahagi. May mga nagdala ng kandila, may dalang shofar, at may mga tahimik lamang na nakaupo sa lupa. Habang bumababa ang dilim, may isang batang babae na nagdasal ng malakas. Panginoon, kung ikaw ay paparating gabayan mo kaming lahat. Huwag mong hayaang kami ibulag. Ang tinig ng bata ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga bato at ang katahimikan ay tila yumuko sa kanyang panalangin.
Sa konbento, si Sister Miriam ay muling nagbalik sa chapel. Tahimik, walang salita. Ngunit sa kanyang puso may sigaw. Panginoon, bulong niya, handa na ba ang mundo? Handa na ba kami? Hindi niya namalayang lumuluha na siya. Nang bumukas ang pinto ng chapel, pumasok ang isa sa mga batang madre. Sister, may mga tao sa labas. Nagtatanong kung maaari silang manalangin dito. Bakit dito? Wala silang ibang lugar. Sabi nila dito raw may liwanag. Tumayo si Miriam. Tinignan ang langit sa labas ng bintana. Wala nang bituin. Ngunit may ningning pa rin. Hindi galing sa langit. Hindi rin mula sa lupa. Mula ito sa pagitan ng dalawa. Sa lungsod, ang lokal na otoridad ay nagsimulang magkaroon ng pulong. Mga opisyal, siyentipiko, at ilang miyembro ng relihiyosong sektor ay nagtalo tungkol sa mga kaganapan. Hindi natin pwedeng hayaang lumaki ito, wika ng isa. Baka magdulot ng kaguluhan. Pero paano kung totoo, tugon ng isa? Paano kung ito na nga? Isang Arabing arkeologo ang tumayo at nagsabing, ang lupa ay may alaala. At kapag ang panahon ay dumating, ang alaalang iyon ay bumabangon. Hindi ito batas. Hindi ito relihiyon. Ito ay katotohanan. Samantala, si Elias ay muling bumalik sa harap ng pader. Wala siyang dala ngayon kundi ang kanyang journal. Naupo siya sa isang batong lapida, marahang isinulat ang mga salitang ito. Ang agham ay nagtapos sa tanong. Ang pananampalataya ang magsisimula ng sagot. Sa tabi niya, isang matandang babae ang tahimik na nagdarasal. Wala silang palitan ng salita, ngunit nang sabay silang tumingin sa pader, pareho nilang nakita ang isang liwanag na tila sumandaling lumusot sa pagitan ng bitak ng bato. Isang iglap. Isang kisap mata. Ngunit sapat upang ang matanda ay mapaluha at sabihin. Ako'y naghintay ng 50 taon. At ngayong gabi alam kong hindi sayang. Kinabukasan, nagsimula nang dumami ang mga tao sa silangang pader. May nagdala ng bulaklak. May gumuhit ng krus sa alikabok. May mga nagsindi ng insenso. Ang ilang pari ay tahimik na nananalangin. May ilang madre mula sa iba't ibang bansa ang dumating. Isang grupo ng mga kabataan ang umaawit ng salmo. Ang mga sundalo na nagbabantay sa lugar ay nag-aalangan. Walang nagaganap na kabuluhan, ngunit ang damdamin sa paligid ay sobrang tindi, para bang kahit anong maliit na bagay ay maaaring maging apoy. Sa tuktok ng isang gusali, isang mamamahayag ang nagtanong. Kung hindi ito ang oras ng kanyang pagbabalik, bakit tila buong mundo ay humihinto upang makinig? At sa mismong sandaling iyon, isang tunog ng trompeta ang muling umalingaw-ngaw. Mas mahina ngayon. Mas kalmado. Parang paalala. Parang hudyat. 10 oras ng gabi nang tumunog ang telepono ni Elias Navarro. Nakatulog siyang nakasandal sa kanyang mesa, mga dokumento pa rin ang nakakalat sa paligid, mga scroll, thermal scans, larawan ng gate, at mga personal na tala. Napatingin siya sa screen, isang mensahe mula sa isang contact sa Jerusalem Police Department. Walang paliwanag. Isang link lang sa isang video file. Binuksan niya ito. Isang footage mula sa CE camera na nakatutok sa Golden Gate, oras, 2 oras 43 minuto diyan. Walang tao. Tahimik ang paligid. Sa loob ng 12 segundong video, makikita ang pader, tulad ng inaasahan, matahimik. Ngunit sa ika-7 segundo, biglang may bahagyang pagyanig sa gitnang bahagi ng arko. Hindi lindol. Hindi galing sa lupa. Ito'y parang paghinga. Ang mga bato ay gumalaw, kaunti lamang, halos hindi mapansin, pero malinaw sa mata ng isang sanay tumingin. At sa pinakahuling segundo, may liwanag na dumaan sa bitak, sandaling lumitaw at nawala. Makalipas ang ilang oras, kumalat ang video sa social media. Gate breathes on its own, caught on tape. Misteryosong paggalaw ng pader sa Jerusalem, viral na. Ito na ba ang simula ng pagbabalik? Sa kabila ng mga ingay sa media, si Rabbi Yaakov Elbaz ay nakaupo sa isang bangkito sa loob ng kanyang yeshiva, tahimik na pinapanood ang parehong video mula sa kanyang tablet. Tumigil ito sa mismong sandaling gumalaw ang bato. Tumango siya. Ito ay hininga ng espiritu. Habang ang mundo ay tumitingin, may ilang hindi makapaghintay. Isang grupo ng mga kalalakihan, pawang mga relihiyosong ekstremista mula sa labas ng lungsod, ang nagplano na pasukin ang Muslim cemetery sa harap ng Golden Gate.
Ang layunin, buksan ang pinto sa sarili nilang pamamaraan. Sa madaling araw, dala ang mga martilyo, lubid, at kagamitan sa paghuhukay, sinubukan nilang tawirin ang bakod. Ngunit bago pa man sila makalapit sa mismong pader, ilang sundalo ang dumating at agad silang pinigilan. "Huwag ninyo itong sirain," sigaw ng isa sa mga sundalo. "Ang Mesyas ay hindi darating sa katahimikan," tugon ng isang lalaking may balbas na mahaba. "Kung hindi ninyo bubuksan ang daan, kami ang gagawa nito." Nagkaroon ng tensyon, ngunit walang putok ng baril. Kinuha sila at dinala palayo. Isinara muli ang buong perimeter. Muling natahimik ang pader. Ngunit ang paghina nito ay hindi na kayang itanggi. Sa loob ng simbahan sa Gethsemane, si Sister Miriam ay tahimik na nakaupo, hawak ang isang rosaryo, mata ay nakapikit. Ilang oras na siyang nandoon. Sa loob ng kanyang paningin, paulit-ulit na bumabalik ang parehong imahe. Ang pader ay hindi lamang bumubukas, ito'y humihinga. Parang may buhay sa likod nito. Parang siya ay naroon, bulong niya. Isang presensya. Hindi ko pa siya nakikita. Pero nararamdaman ko na ang kanyang anino. Isang madre ang lumapit sa kanya. "Sister, may lalaking naghahanap sa'yo." Nasa labas ng pinto. Tumayo si Miriam, kinabahan ngunit may kapayapaan sa dibdib. Lumabas siya ng simbahan. At doon, sa ilalim ng lilim ng puno ng olibo, ay si Elias Navarro. Bitbit ang kanyang kwaderno, mukha ay pagod, ngunit ang mga mata ay puno ng tanong. "Maari ba kitang makausap?" tanong niya. Tumango si Miriam. "Matagal na kitang inaasahan." Naglakad silang dalawa sa gilid ng hardin, ang mga hakbang ay marahan, tila pinipilit unawain ang bigat ng sandaling iyon. Parehong tahimik. Parehong may dalang mga panaginip. "Sino ang nagpadala sa iyo sa akin?" tanong ni Miriam. Walang nagsabi. Para bang tinulak ako ng espiritu. Ganyan din ang naramdaman ko. Tumigil sila sa harap ng isang malaking bato, upuan ng mga peregrino. Umupo si Elias. "Matagal ko nang sinusundan ang Golden Gate. Mga vibration, microtremors, init. Mga ebidensyang pisikal. Pero nitong huli, parang hindi na sapat ang siyensya. Dahil ang paghina ay hindi nasusukat sa instrumento." Napatingin si Elias sa kanya. "Gusto kong itanong sa iyong mga panaginip, may liwanag ba?" Tumango si Miriam. "At mga bata?" "Laging may mga bata. Umaawit sila. Parang tinatawag nila siya." "May boses ka bang naririnig?" Sinasabi niyang, "Ako'y paparating." Pero hindi ako natatakot. Hindi rin ako sigurado kung kailan. Pero ramdam ko na siya'y malapit. Hinugot ni Elias ang kanyang journal, pinakita ang guhit ng pader, at sa ilalim, sinulat niya, hininga. Liwanag. Panawagan. Lahat ng ito, bulong niya, ay pahiwatig. Pero hanggang kailan tayo maghihintay? Minsan, sagot ni Miriam, ang paghihintay ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ay paghahanda. Kinagabihan, habang sila'y magkahiwalay na nagbalik sa kani-kanilang lugar, ang buong lungsod ay tila may bagong pakiramdam. Ang gabi ay mas malamig. Ang hangin ay mas mabigat. Sa harap ng Golden Gate, ilang pamilya ang naglatag ng banig, nagsindi ng kandila, at buong gabi ay nanalangin. Walang nakakaalam kung bakit. Walang leader na tumawag. Walang grupo na nag-organisa. Parang ang damdamin ay dumaloy sa mga tao na sabay-sabay, na para bang ang gate mismo ang tumawag. Sa monitoring room ng Jerusalem Heritage Surveillance, ang mga tauhan ay muling nag-replay ng footage. Hindi lang isang beses gumalaw ang pader. Sa nakalipas na 3 gabi, may 4 na beses itong gumalaw, lahat sa parehong oras, 2:00 ng madaling araw. Ngunit sa huling video, may isang detalye na hindi agad napansin. Sa ika-10 segundo, isang anyo ng anino ang lumitaw sa gitna ng gate. Hindi malinaw. Hindi makilala. Ngunit ito'y nakatayo. At sa huling frame bago mamatay ang feed, ito ay bahagyang gumalaw pasulong. Kinabukasan, tinanong ng isang mamamahayag si Rabbi Elbaz sa labas ng yeshiva. "Rabbi, the footage shows movement, even presence. What do you say to those who believe this is the start of the return?" Ang sagot ng matanda ay simple. Kapag ang Diyos ay humihinga, ang buong mundo ay dapat huminto at makinig. Sa Dominus Flevit, muling nagtagpo sina Elias at Miriam. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na silang dalang tanong.
Ang kanilang mga kamay ay parehong nakapatong sa journal, parehong tahimik, parehong naghihintay. At sa likod nila, sa ilalim ng araw, may isang batang lalaki na muling tumugtog ng maikling nota sa shofar. Isang tunog. Isang hininga. At sa gitna ng katahimikan, lumitaw ang tanong sa isip ni Elias. Talaga bang bumabalik na siya? Nangyari ito sa madaling araw. Sa una, walang nagbago. Ang lungsod ay tahimik pa rin, ang mga pader ng lumang Jerusalem ay nababalutan ng liwanag mula sa mga post ng kuryente. Ngunit bandang 3:00 ng umaga, isang malalim at mabagal na ugong ang lumaganap mula sa lupa, tulad ng isang dambuhalang nilalang na unti-unting gumigising mula sa ilalim ng lupa. Sa bundok ng mga olibo, si Sister Miriam ay biglang napatigil sa panalangin. Naramdaman niya ang lupa sa ilalim ng kanyang tuhod na gumagalaw. Hindi ito ilusyon. Hindi ito panaginip. Ang buong bundok ay tila bahagyang gumalaw, at mula sa kanyang kinatatayuan, narinig niya ang sabayang pag-iyak ng mga ibon, tila sinalubong nila ang pagbitak ng lupa. Nagtakbuhan ang ilang madre palabas ng kumbento. Ang mga kandila sa chapel ay nagbagsakan, at may ilang bintana ang bahagyang nabasag. Ngunit sa halip na matakot, si Miriam ay nanatiling nakaluhod. Ang kanyang puso ay kalmado. Sa kanyang isipan ay bumulong ang mga salitang matagal na niyang inaalala. Sa araw na yaon, tatayo siya sa bundok ng mga olibo, at ang bundok ay mahahati sa gitna. Zacarias, Kabanata 14. Tinignan niya ang silangan. May kakaibang liwanag na unti-unting sumusungaw sa abot-tanaw. Si Elias Navarro ay nagmamadaling bumaba mula sa kanyang tinutuluyang hostel nang maramdaman ang malakas na pagyanig. Halos matumba siya sa hagdan, ngunit nakabawi. Paglabas niya sa kalye, nakita niyang maraming tao na rin ang nasa labas ng kanilang bahay, lahat nagtatanong, lahat nakatingin sa isang direksyon, sa silangan. Kinuha niya agad ang kanyang handheld seismic reader. Muli itong bumubuga ng pulang alert, hindi ito aftershock lamang. May bitak na lumitaw, tuloy-tuloy, mula sa hilagang dulo ng Kidron Valley hanggang sa mismong harap ng Golden Gate. Ang mga bato sa gilid ng sementeryo ay gumuho. Ilang puntod ang nabasag. Ang mga dating selyadong ibabaw ng lupa ay ngayon ay bahagyang nakabukas. Tumawag si Elias kay Rabbi Elbaz. Nakita mo ba ito? Hindi lang nakita, sagot ng matanda. Narinig ko. Nararamdaman ko. Magsuot ka ng puti, anak. Darating siya hindi para sa isang relihiyon, kundi para sa lahat ng may puso. Sa buong lungsod, ang mga kampana ay biglang tumunog. Hindi sinadya. Hindi pinagplanuhan. Parang sila'y nagsimulang gumalaw mag-isa. Sa ilang simbahan, bumukas ang mga pinto. Sa ilang sinagoga, umilaw ang menora na dati ipatay. Ang mga muezzin sa moske ay natahimik sa gitna ng tawag sa dasal, at tumingin lamang sa langit. Isang ilaw ang unti-unting sumilay mula sa mismong likod ng Golden Gate. Hindi ito sikat ng araw. Wala pang liwanag ng umaga. Ito'y tila nanggagaling mula sa loob ng mismong pader. Parang may bumubuhay mula sa loob ng selyo. Ang liwanag ay hindi nakakasilaw. Ito ay inaanyayahan. Sa harap ng gate, dumarami ang mga tao. May dumating mula sa Nazareth, ilang galing pa sa Bethlehem, may iba pang naglakad mula sa Dead Sea. Ang ilan ay nakayapak, ang ilan ay nakaputi. May bitbit na rosaryo, may hawak na Torah, may daladalang Quran. Ngunit walang sigawan. Walang debate. Lahat ay tahimik. Lahat ay nag-aabang. Tumayo si Sister Miriam sa harap ng pader, kasama si Elias at Rabbi Elbaz. Ang matandang rabbi ay may hawak na shofar, ngunit hindi pa niya ito tinutugtog. Pinagmamasdan lamang niya ang gate. Napansin niyo, bulong niya. Masasabi mo yung gate humihinga na ng malalim. Mas malalim kaysa dati. Tumango si Elias, nakaluhod na ngayon, mga matay punong-puno ng luha. Hindi niya nakayapang magsalita. Hindi niya na kailangan. Si Miriam, sa kabilang dako, ay dahan-dahang nagsimulang umawit. Isang salmo. Tahimik. Malumanay. Lift up your heads, O ye gates, and be lifted up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Ang tinig niyang mababa at buo ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga bato. Sumunod ang ilang tao. Sinabayan siya. Walang banda. Walang koro. Walang rehearsal. Ngunit bawat salita ay tila itinaga sa hangin. Who is this King of Glory?
The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Ang liwanag sa likod ng gate ay lalong lumalakas. Ngunit hindi pa rin ito bumubukas. Ang lupa ay muling umuga, mas mahina, ngunit sapat upang maramdaman ng lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakagulat. Ito na ay tila pulso. Isang tibok. Isang hininga. Rabbi, tanong ni Elias, nang makayanan na niyang magsalita, ito na ba? Hindi ko masasabi, sagot ng matanda. Ngunit kung hindi ito ang simula, ito ay tiyak na paanyaya. Tumayo si Elbaz at itinapat ang shofar sa kanyang labi. Tumugtog siya ng isang mahabang tunog, malalim, umaalingaw-ngaw, parang sigaw ng langit sa katahimikan ng mundo. Tumigil ang lahat. Ang liwanag sa gate ay kumislot. Mula sa bitak ng pader ay lumabas ang isang ulap, hindi usok, hindi alikabok, kundi parang hamog ng umaga, ngunit may liwanag sa loob nito. Ang mga bata sa paligid ay nagsimulang tumawa at tumakbo, hindi sa takot, kundi sa galak. Isa sa kanila ay tumuro sa gate. Tignan niyo! May ilaw sa loob. May gumagalaw. Ngunit walang makapasok. Walang lumalabas. Tila pinaghahanda pa lamang ang daan. Si Miriam ay tumayo sa isang bato, nagtaas ng kamay at muling umawit. Hindi na siya Sister Miriam sa mga sandaling iyon. Siya ay naging boses ng mga naghihintay. Lift up your heads, O ye gates. Tumugon ang paligid. Tumugon ang lupa. Tumugon ang langit. Sa huling sandali ng araw na iyon, habang unti-unting umakyat ang araw mula sa silangan, lahat ng tao sa harap ng pader ay nakatayo, tahimik, humihinga ng sabay. Ang gate ay hindi pa rin bumukas. Ngunit walang dudang gumagalaw na ito. At sa katahimikan, ang mga luha ay hindi luha ng takot. Ito ay luha ng pagkilala. Luha ng pag-asam. Luha ng pagkakatagpo. Hindi pa sumisikat ang araw nang magsimulang magtipon ang mga tao sa paanan ng Golden Gate. Marami sa kanila ay naroroon na mula pa kagabi, nakahiga sa banig, nakaupo sa mga baitang, tahimik na nagdarasal, umiiyak, o basta lamang nakatingin sa pader na matagal ng tahimik ngunit ngayon nabubuhay sa bawat tibok ng panahon. Ang hangin ay malamig ngunit walang ginaw. Ang lupa ay matigas ngunit hindi marahas. At ang liwanag ng silangan ay unti-unti nang sumusungaw mula sa likod ng mga ulap. Sa itaas ng sementeryo, nakatayo si Elias, suot pa rin ang parehong puting kamiseta na ginamit niya kahapon. Sa kamay niya ang kanyang journal. Ngunit ngayon wala na siyang sinusulat. Sapagkat may mga sandaling hindi kailangang ilarawan. Kailangan lamang maramdaman. Sa tabi niya si Miriam, mapayapa ang mukha, nakapikit, tila nakikinig sa isang himig na hindi maririnig ng tainga kundi ng puso. Sa likod nila, si Rabbi Elbaz, nakaayos ang balbas, hawak ang shofar, ngunit ngayon ay nakababa na sa kanyang kamay. Wala nang kailangang tugtugin. Ito na ang tugtog. Ang katahimikan. At pagkatapos ay nangyari ito. Isang piraso ng bato mula sa gitna ng arko ng Golden Gate ang dahan-dahang umusog. Hindi bumagsak. Hindi gumuho. Basta't gumalaw. Isang bahagyang bitak ang lumitaw sa gilid. Mula roon, lumabas ang isang maningning na sinag ng liwanag, hindi tulad ng sinag ng araw, kundi mas malambot, mas malalim, mas buhay. Ang mga tao ay napahawak sa kanilang dibdib. Walang nagsalita. Walang sumigaw. Tila ang bawat puso ay sabay-sabay na tumigil sa pagtibok upang marinig ang tibok ng pader. At sa loob ng sinag na yon, may nakita si Miriam. Isang figura. Isang lalaking nakaputi, nakatayo sa gitna ng liwanag. Hindi siya lumalakad, ngunit tila lumalapit. Hindi siya umiimik, ngunit may sinasabi. Ang kanyang mga kamay ay bukas, at sa kanyang palad may marka. Hindi duguan. Hindi sugatan. Ngunit maliwanag. Napaluha si Miriam. Ngayon ko na siya nakita, bulong niya. Tumango si Elias, bagaman wala siyang nakita. Ngunit ramdam niya. Sapagkat hindi lahat ng nakakakita ay naniniwala, at hindi lahat ng hindi nakakakita ay wala sa pananampalataya. Ang liwanag ay lumawak ng bahagya, at sa ilang segundo, ang buong gate ay nabalot ng sinag. Ngunit wala pa ring pumasok. Wala ring lumabas. At pagkatapos, dahan-dahang bumalik ang bato sa dati nitong posisyon, hindi ganap, hindi rin buo. Sapat upang iwanang bukas ang bitak. Isang paalala na ito ay hindi na tulad ng dati.
Habang unti-unting sumisikat ang araw, nagsimulang magsalita si Elias, hindi sa mikropono, hindi sa telebisyon, kundi sa kanyang sariling isip, sa pahina ng kanyang kalooban. Walang puwersang pantao ang gumawa nito. At walang puwersa ring pipigil sa pagbabalik ng Panginoon. Habang binibigkas niya ito, dumaan sa kanyang isipan ang lahat ng nakita niya, ang unang alikabok, ang tibok sa bato, ang panaginip ng mga bata, ang liwanag, ang mga aninong dumaan, ang tunog ng trompeta. Ang lahat ay isa lamang daan. Isang paghahanda. Bumalik si Miriam sa kumbento matapos ang kaganapan. Sa kanyang silid, isinulat niya sa huling pahina ng kanyang journal. Ang pinto ay gumalaw. Hindi ito pagbubukas ng pader. Ito ay pagbubukas ng pananampalataya. Hindi ito simula ng katapusan. Ito ang simula ng pagtindig. Isinara niya ang journal at inilapag ito sa mesa. Lumuhod siya, at sa unang pagkakataon, wala na siyang hiningi sa dasal. Sa halip, siya'y nagpasalamat. Makalipas ang ilang araw, ang balita ay sumabog sa buong mundo. Mga larawan ng gate na may bitak. Mga video ng liwanag. Mga pahayag mula sa iba't ibang relihiyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay, isang tanong lamang ang bumalot sa katahimikan ng mga puso. Kung ang pinto ay gumalaw, ano ang ibig sabihin nito sa akin? At sa pagtatapos ng lahat, sa pagsara ng aklat, sa pagtigil ng trompeta, sa pagkatuyo ng mga luha, may tinig pa ring bumubulong sa loob ng bawat kaluluwa na nakasaksi. Ikaw, kaibigan, handa ka na ba? I-like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.